Nagpaplano ka na bang mag-ipon para sa kinabukasan ng mga anak mo? Sa iyong pagtanda o sa pangarap mong negosyo? Pero naliliitan ka sa interest rates ng savings and deposit account mo tapos may withholding tax pa? Good news! Ang iPro Co-op ay may savings account na aabot ng 14% per annum at tax-free. Kaya mas mapapabilis ang pagtupad ng mga pangarap mo. Pagkakataon mo na ito! Register now for pre-membership orientation online. Yan, magandang buhay po. Magandang buhay kay Sir Eric, syempre. At sa atin pong mga manonood po, sa ating mga viewers po. Ayan, magandang buhay po sa inyong lahat. At salamat. At lagi po kayong nanonood po sa atin. Ayan, magandang buhay po ulit sa ating mga viewers na tatlo. Kasama kami doon sa tatlong yun. Magandang pananghalian sa lahat ng mga kamay-ari ng iPro Cooperative. Yes, so palike naman po and pa-share nung ating live ngayon para syempre mas marami pa pong makapanood po sa atin at meron po silang makuha kahit pa paano na sige, learnings po. Ayan. Sige ma'am, i-share ko at saka ilalike. Kasi tayo lang din naman yung nanonood. Yes. Ayan. So, okay, ano bang pag-uusapan natin, Ma'am JD, ngayong araw na ito? Okay, so ayan po, no, nakikita natin sa ating screen ano daw po yung ating mga key takeaways about sa topic na life and health insurance. Kasi yan yung topic natin last week, di ba? Yes, ang guest speaker natin last week ay si Ma'am Kay Lubrin ng Manulife. So, nag-discuss siya about sa health, sa importansya nito, health at saka life insurance. So, yes, ano nga ba ang mga key takeaways natin? So sa mga nanood po ng Friday, yes, sa mga kasama o mga kamay-ari po ng kooperatiba na nanood, para sa inyo po, ano po yung mga naging key takeaways po ninyo? Please pa-comment naman po sa ating comment section. Opo, ayan. So comment nyo lang po dyan. Ano? Yes. Ayan. Meron tayong mga viewers, dumadami, di ba sir? From, ano daw po? From Sir Harvey. Hello po, sir. Ayan, watching from City of Pines. Fine. Buti pa si Boss Harvey ay fine na fine. Since may S, so marami siyang fine. So, Pines. From Baguio City. Nako, hello, sir. Sir Harvey. Namimiss ka na namin. So sana makabisita ulit kami diyan at magkaroon tayo ng bonding moment. No? Yes. Ayan. Magandang buhay from Sir Gian Carlo Frias. Tara po, kain. Okay. Tara, kain muna tayo. Ma'am Charlene Joy, magandang buhay po. Yan. Mga bago, no? Mga bagong viewers, nagko-comment. Ayan. So, ma'am, habang hinihintay natin yung key takeaways ng mga viewers natin last week, ikaw ba ay may key takeaways last Friday? Meron naman. Meron naman tayong naging key takeaways, sir. Siyempre, dahil nakinig naman tayo kahit papaano, kahit tayo yung host, no? So, siyempre, kumbaga talagang for us, mahalaga po yung insurance, no? Yung life and health dahil yung importance na to dun sa ating family, of course, sa mga beneficiaries natin. Ayan. So, una dyan, parang nakakuha ko dun, huwag tayong matakot magpa-check up. Kasi, parang sabi nga ni Ma'am Kay, mas mainam na malaman mo siya ng maaga. Kung sakali lang na meron kang nararamdaman, di po ba, na kakaiba sa sarili mo. So, better na magpa-check up ka na. Huwag mo nang hintayin na bigla na lang atakihin ka or something. So, yun po. Parang naano ko na, kung meron akong mararamdaman, kailangan pa-check up na ako kaagad. Huwag ko nang ipagpaliban to. Kasi, yun nga, prevention is better than cure. Tama. So, yun, yung mga nakukuha ko po doon sa Kasi, lalo na yung pinag-usapan, yung critical illness.
medyo nakakakaba, di po ba? Tama. Yung parang napaka-intense nung topic natin, sir Kasi critical illness, hindi mo talaga alam kung meron ka niyan, kung magkakaroon ka niyan, di po ba? Sa age natin ngayon, sabi nga, puro masasarap yung kinakain. So, parang ito kumbaga sa lifestyle na rin po kasi natin siya, no? Isang causes po yung naging yung lifestyle. So, kumbaga po, sabi mo kapag pagkain, ma'am. Ano ulam nyo ngayon? Ano ulam mo ba ngayon na order? Ay, hindi pa ako order. Ay, di ba? Nagbaon ka, ma'am. Opo. Anong baon mo? Ano po, sitaw na adobo. Kanina Oy, para ang guys. nakita ko sa baonan ni Ma'am JD, pork adobo. Pero nung syempre naka-live, sinabing sitaw. Adobong sitaw. Hindi. Timing, Oy, hindi, no, sir. Sitaw ilang araw na ako nagugulay, di ba? Guys, meron akong sitaw, andon, kunin nyo na. Kunin nyo na sa baonan ko. Ayun, so, sir, very... Huwag matakot magpa-check up pag may nararamdaman. Yung lifestyle. Sa lifestyle, yes sir. Oo, tsaka kasi nga, 'di ba, critical illness, kumbaga ito talaga yung uubos ng pera or ng savings natin kasi nga sobrang mahal. So doon pa lang sa diniscuss niya, milyon na kaagad yung mga pinakita, no? Yung mga critical illness na yan, yung heart attack, stroke, which ito talaga yung usual na nagiging sakit po ng karamihan. Kumbaga, milyon ang kailangan mong i-prepare para sa medication nung ganong sakit na hindi naman ganon kataas yung tsansa na ikaw ay makarecover talaga fully, di ba? Opo. Ayun. At saka, ayun, maganda yung product po na HealthFlex. Kumbaga, hindi naman natin pwedeng sabihin na, sabi nga niya, ayoko ng maganda, parang gano'n sabi ni Ma'am Kay. Pero doon sa product na yon, which is parang kino-cover niya naman siya lahat. So sana wag natin siyang gamitin, pero at least prepare po tayo sa kahit anong mangyari, unforeseen na events po. Yes, tama. Ano pa, ma'am? Ano pa? Ano pa ba? Sige sir, ikaw muna, isip muna ako ulit. Nabanggit mo naman na kanina, ito yung top 4 na key takeaways doon sa naging presentation ni ma'am. Number 1 ay, nabanggit mo ma'am kanina, mahal magkasakit. Opo. Even yung normal lang na sakit. Yes. Yung normal na yung kinakailangan mo magpa-check up, kinakailangan ng mga gamutan. Even yon ang mahal na, di ba? Mahal na agad. How much more pa yung critical illness. So kaya nabanggit, nasa million yan. And ang top 3 leading causes ng death na critical illness ay ang heart disease, stroke, at cancer. Yes. So, malaki-laki ang gamutan, no? Malaki-laki ang amount na kailangan nating i-prepare dyan. Number 2, sa list ko, ma'am, ay hindi sasapat ang coverage ng PhilHealth. Tama. Based dun sa presentation ni Ma'am Kay, hindi sasapat ang coverage ng PhilHealth at ng mga medical insurance like HMO. Yes. Number 3, I think ito yung most important for me, ay choose healthy living. So, para sa akin ay ang pagpili ng healthy living, hindi siya garantisado na makakaiwas tayo sa mga sakit or sa mga critical illness kasi may mga healthy people, healthy yung lifestyle nila, pero biglang gulat ka, nagkakasakit naman, di ba? Gulat ka, meron silang critical na illness, pero healthy yung living nila. Yes. So, hindi siya nakaka-guarantee, but it can minimize yung risk of getting sick. And kung titignan mo, ma'am, sa numbers, I believe na mas marami yung nagkakasakit na hindi healthy yung living. Yes po. Compared doon sa healthy living na nagkakasakit. Mas prone, mas malaki yung chance na magkasakit ka kasi hindi healthy yung living mo. Yes po. Lesser yung chance na magkasakit ka kapag healthy yung lifestyle mo. So, para sa akin, number 3 ay, since yun yung controlled ko,
Diba? Doon ako, kumbaga, kontrolado mo yon. Why not? Ang unang step ay piliin mong maging healthy. Tama. Nagkukwentuhan kami ni Sir Billy para kahapon magkakwentuhan kami. Sabi ko sa kanya, bro, kasi si Sir Billy, mahilig sa mga games yun. Sa mga games. Nung araw, parang tanda ko na talaga, no? Pero nung araw talaga mahilig din ako sa mga video games. Pero yung mga console, mga PlayStation, ganyan. Ang pinakahuling bumili ako ng PlayStation ko, ma'am, kung hindi ako nagkakamali, that was 2009 or 2010. So, tagal na, no? Diba? 13 years na. So yung PlayStation 5, nasa ano ko na, kumbaga, nasa list ko na siya na parang gusto ko siyang i-purchase para kahit papaano maano man lang ako, ibang ma-divert yung ano ko, hindi puro work. So at least may iba akong iisipin. But eventually, sabi ko, kapag ito ang ginawa ko, ito yung binili ko, ang tendency, nakaupo ako ng ilang oras. Walang physical na activity. Oo. Tapos may chance na hindi lang 1 hour yung mabuno ko doon. Dahil kapag nag-enjoy ka na, baka maging 2 hours yan. Higit pa. Nang wala akong ginagawa, nakaupo lang. Tapos nakatingin lang sa screen, di ba? Alam mo, sabi ko, hindi pwede. Biglang may parang may nag-pop up na, teka, parang ilang taon ka na. Diba? Ilang taon ka na, Eric? Sabi, oo nga, teka. Mukhang hindi na ito yung dapat kong ginagawa. So, sabi ko, hindi pwede. Kaya ang nangyari, ang tinignan ko, ma'am, treadmill. So, kung magkano yung PlayStation, same ba? ito yung magiging dapat budget ko doon sa treadmill. So, i-convert ko siya. Para sakaling naisip ko naman, kunwari, nanonood ka ng documentary, mahilig kasi ako manood ng documentary. So, ayun, doon ka lang. Ilalagay mo lang siya, tapos habang naglalakad ka, yes. Diba? Dalawa na yung ginagawa mo. Diba? Naglalakad ka physically, tapos, diba? Nanonood ka, nagagawa mo yung gusto mong gawin. So, sabi ko, mas healthy ata yun. So, mas productive pa siya. So, choose healthy living. So, yun yung lifestyle. So, yun yung at saka doon sa number 1 is diet. Kaya, di ba, naging medyo majority ng pagkain natin ay more on plant-based. Gulay-gulay, ganyan. And number 4, ma'am, sa list ay, it is best na magkaroon ng health insurance, ng life insurance. Tama. Merong no? Number 1, isa kang breadwinner. Same. Kung breadwinner ka at meron ka, pag sinabi natin breadwinner, meron kang economic value. Nagtatrabaho ka, nag-generate ka ng income at may umaasa sa iyo. So, kung ganon, kailangan mo i-consider ang pagkuha ng health and life insurance. Number 2, at least may access ka dun sa mga products. Actually, hindi lang dun sa product, sa Health Flex, kundi dun sa right product. Sa right product at right person na i-introduce ng mga life insurance or health insurance product. So, may access ka doon. Nowadays, hindi na issue yung access kasi buksan mo lang Facebook mo, ang dami na nila, nandiyan na sila. No? Kaya, hindi na siya ganun ka-issue. Ang issue na lang is, right person ba yung kausap mo? Number 2, right product ba yung pinipresent sa'yo? Tama. Right product ba? Kasi pwedeng right product yan for the insurance agent. Right product siya in a sense na ito yung tamang produkto kasi para sa sales. Diba? Para ma-achieve ko yung goal ko kasi may incentive dito or etc. May promo. Yan. Pero right product ba yun para sa'yo? So, yun yung number 2. Number 3 ay yung bullet lang naman ito. Yung number 3 ay may enough funds ka to pay your premiums. Yes. Yan yung parang sinabi rin ni Ma'am Kay na kung baga may capacity ka ba talaga? Yes, may capacity ka ba para bayaran yung premiums? Kasi yes, napakaganda na meron kang health life insurance, pero hindi siya libre. Yes. May bayad siya. May bayad po. So kailangan mo muna siyang alamin magkano yung babayaran mo. Consider mo muna magkano ba ang kinikita mo. Magkano ba yung neto na kinikita mo pag nilabas mo na lahat ng expenses, mga bills, etc. Magkano yung matitira? Kasya ba siya para sa premium mo? Now,
sasabihin ng iba siguro, kasya naman siya para sa first month ko or third, para sa 3 months, first 3 months, first quarter. Next na question dyan, kasya ba siya next quarter? Oo. May enough ka bang fund next year? Kasi kailangan mong, dahil i-sustain yan, ilang years to pay yan. Ano ba? So, hindi mo lang iisipin yung premium mo today, premium mo this month, premium mo this quarter. Iisipin mo yung premium mo hanggang kailangan mo siya. Hanggat kailangan mo yung insurance na yun, ma'am. So, yun yung aking key takeaways. Ayan. So, madami po, no? Madami tayong mga key takeaways. Kayo po ba, sa ating mga viewers? Ayan. So, meron tayong 5 viewers. Ayan po. So, comment nyo naman po kung ano yung mga key takeaways po natin regarding po dun sa ating naging topic sa life and health insurance. Ayan. Tsaka ma'am hindi naman to masarap pag-usapan Oo nga. Especially kung, alam mo sa sarili mo, wala kang enough na fund. Opo. Hindi mo napapansinin to. Kasi alam mo sa sarili mo na, hindi na kasya yung fund ko. Diba? Sa part naman ng mga may sobrang pera, iisipin naman nila, meron naman akong excess income. May excess naman ako, may panggastos lang din Kaya naman ko ako. naman Kaya ko naman. Mga ganun Kaya ko namang suportahan yung aking, kung sakanya magkaroon ng illness po na ganun, di ba? Yes, oo. Kaya saludo din tayo sa mga financial advisors out there na talagang sinisikap na kinukulit tayo ng mga financial advisor para i-present yung mga programs nila, i-present yung value ng insurance para i-open yung ating mind sa importansya nito. Kaya saludo din tayo sa kanila. Yes, no? of course. Ano siya ito yung product na hindi ito pinupuntahan ng mga tao Ayun, pupunta ka sa isang life insurance company, tapos excited ka, tapos plano ko pong mag-apply Gustong-gusto ko po talaga to. Kitang-kita ko yung value nito Sino pa pwedeng kumausap sa akin? Ito na yung pambayad. Wala namang ganun Wala. Pero kung ano yan, sir, kung wari loans, ganyan, pupuntahan yan. Kung iPhone 15 yan, I tell you, pipilahan yan. Mga pampaganda yan, pupuntahan yan. Pipilahan yan. Diba? Pero kung insurance lang, naku po, hindi pipilahan yan. No? Lalangawin yan. Diba? Kaya may mga financial advisor na pumupunta lang naman sila, sir, kapag claims na. Magki-claim. Diba? Pero ayaw natin yun. Oo. So, ito yung isang bagay na boring pakinggan o boring pag-usapan. For some ay hindi siya nagme-make sense. Yes. Kasi wala namang parang immediate gratification. Oo. Wala naman Kasi sabi nga nila, ba't pinag-uusapan na natin yung pagkawala ko? Parang gano'n. Oo. Hindi po ba? Ayaw nila yun. Ayaw nila yon. Pero sa mga person na talagang nasasabi mong kumbaga, alam nila paano i-manage yung finances nila. Alam nila yung mga risk. Yes. Kasi ang insurance ay risk business ng risk. Mga something na hindi na nila kontrolado ay kahit paano naiintindihan nila yung value ng insurance. Kaya nga 'di ba kapag bumili ka ng gadget or something na binavalue mo, 'di ba hinahanapan mo pa siya ng insurance? Dapat may insurance to. Kasi binavalue, paano kung magasgasan yan? Yes. Paano kung yan, malaglag ko yan? At least may insurance, 'di ba? Yun, binavalue mo yun. So, ayun. Yes, binavalue nila yung mga nila, no, yung mga things nila, mga cellphone, sasakyan. Pero tanungin mo kung insured po sila, pero yun nga, sagot nila hindi. Pinag-iisipan. Pinag-iisipan. Pero pag sasakyan, ganyan, hindi na pinag-iisipan yan. Diba? Magkano ba? Ganon ka agad. May nagpapakot nga may nagpapakot kahapon. So ma'am, since pinag-uusapan na rin naman natin siya, gamitin na rin natin tong pagkakataon para sa mga members natin para i-follow up sila dun sa G-Bliss natin. Opo, ayan. So,
nakita naman natin yung ating video po ni Sir Eric regarding po dun sa ating Ghiblis, yung ating group insurance. So, kung sino man po yung gusto po nito na mag-avail, ay i-message nyo lang po kami or tawagan nyo po kami. Available naman po tayo from Mondays to Friday. Ayan po, no? So, sa lahat po ng mga members po natin, sana po ay maka-avail po kayo nito, no po? Sa murang halaga lang naman ito, sir, no? For 1 year na po ang ating coverage. Renewable po siya every year. Ayan po. So, group insurance po ito. And napakababa lang po niya. So, 912 pesos per year na po yan. Hindi ko po sure kung saan po kayo makakakita ng ganyang insurance program. 100,000 yung guaranteed benefit nyo upon death. Yes. Pero ang premium po natin ay 912. Yes po. 912 sa isang taon. Hindi ko po alam. Kung may mura po kayong, mas mura po dyan kayong nakita, go. At least mayroon po kayong nakita na mura, no? Pero kung wala, i-take nyo po yung opportunity na to at nagkaroon po tayo ng access. Means, again, sinasabi nga po natin, vina-value po natin ito. Dahil at the end of the day, pag may nangyaring hindi inaasahan sa atin, hindi pwedeng hindi gumastos ang pamilya natin. Kahit pa sabihin mong, hindi, meron na akong St. Peter, o meron po tayong kasama na meron pong St. Peter po dito ha. So sa mga interested po sa St. Peter, lapit lang po kayo dito sa ating kooperatiba. So, ayun, yes, meron St. Peter, pero gaano ka-sure na wala kang gagastos? Tama. Diba? So, at least, dun sa 900 pesos per year, kahit papano, alam mo, ang ipinusta mo, 900 versus dun sa 100,000. Diba? Sabi nga ni Ma'am Kay anong Friday, sabi niya, ang piso mo sa hospital, ang piso mo ngayon sa bulsa mo is piso lang din naman sa hospital. Yes, opo. So kung gagastos ka ng malaki sa hospital, same lang din naman yung pera mo nasa bulsa, yun din yung amount. Na ilalabas. Pag nagkaroon ng debt, diba, yung 912 mo, ang katumbas niyan is 100,000. Yes po. So hindi siya piso, hindi siya 1:1. So pag-isipan niyo mabuti, paano kung paano kung walang mangyari sa akin? Yun ang tanong O bakit ka galit? wala naman nangyari sa iyo, di ba dapat happy ka? Thank you Lord, walang nangyari sa akin. Yes! Ganun dapat. Hindi yung tanong, paano kung walang nangyari sa akin? Sayang na may binayad. Sayang naman yung binayad ko. O sige, para hindi masayang, ano gusto mong mangyari sa iyo? Putulin natin yung ano daliri. gusto mo? By death o natural death? Or by accident or natural death? Paano kung walang nangyari sa akin? Di good news, walang nangyari sa'yo. So yung 912 na binayaran mo, tapon na yun. Tapon na yun. Tapon na yun. Forget about it. Parang ano lang parang sumakay ka sa jeep, pumunta ka sa kanto o sa kaanuan kalayo yan. Magbabayad ka, tama? Yes. Nung nakarating ka doon, di ba? Nung nakarating ka doon, pwede mo sabihin doon sa binayad mo sa nakarating na po ako Balik nyo na po. Pwede nyo ba balik sa akin yung binayad ko? Hindi naman ako nag-enjoy sa biyahe traffic na tayo Balik nyo na lang yung pamasahe ko. Hindi kasi ang purpose nung jeepney driver, dalhin ka niya dun sa destination mo. Yes. Ngayon, para makarating ka, kailangan mong bayaran. Diba? Yung travel. Same with sa insurance. Tama. Diba? Ang goal ng insurance, protektahan ka against financial burden. Kapag nagkaroon ng death, during nung taon na yan, nung period na yan. Tapos nung walang nangyari sa'yo, lungkot na lungkot ka, gusto mong ibalik yung 912. Come on. Come on. Basahin natin yung may comment, sir. si Sir Jomar. Hi, Sir Jomar. Magandang buhay. Nasanay na po kasi ang mga tao sa instant. When they pay something, ang mindset nila, they want to use it right away. Yes. Tama po. Kaya ang liit ng porsyento ng mga tao, especially ng mga Pinoy, na nag-i-invest Bakit? Kasi pag nag-invest sila, wala naman silang kikitain pa
Di ba? Long term eh. Long term sir. ang investment Oo. eh. Kaya saan gusto nila? Doon sa mga may immediate na return. Kaya Sa ang mga nangyayari scam. na scam. Bakit? Ikaw ba naman bigyan ka ng 100% per week eh? Diba? May instant gratification eh. Mag-invest ka ng 1 million, kikita daw ng 30% per month. Wow. Itong maganda dito. Bigay mo sa amin 1 million, ganun yung atake nila. Bigay mo sa amin 1 million, isyuhan ka na namin ng cheque. 30,000. Uy! May PDC. kumita na. Diba? Yung sa first month, 30%. Oh, ito 30,000. Take note, magkano binigay mo? 1 million. Magkano inabot sa yung cheque? 30. Nasaan yung 1 million? Hindi mo hawak, kapatid. Yes. So, ibig sabihin, may 970,000 na nawawala pa. Tama? Yes po. Pangalawa, anong assurance mo hindi tatalbog yung cheque? Cheque. Yes po. Di ba? So, ayun yung problema eh. Ang gusto natin, instant ka agad. Sakit na yan. Actually, hindi sakit, ma'am. Ano na yan eh. Hindi na siya sakit, nasa sistema na nung cells. Cells nung mga tao, which nakakalungkot. Anyway, so, ayun, thank you, Sir Jomar. Tama po yung sinabi nyo na yon. Kaya, ini-encourage po namin yung mga kasama po natin na i-take advantage yung GBLIS na natin, yung Group Life Insurance Security System, kasi napakamura na nga niya. Di ba? 1 year na po yan, yung coverage nyo. So, pag nagbayad kayo ng ng 912, sa next year na po ulit yung inyong parang premium. Paano pag walang nangyari, ma'am? Pag walang nangyari, ayun, tapon na po yun. Huwag nyo na po yung isipin yun. Magpasalamat na lang po tayo at wala pong nangyaring masama sa atin. Di po ba? So may makakasama option pa sila. natin ng mahaba yung ating mga pamilya. Yes. Ayan. Kaya ang pinaka-issue dito is yung pagbabayad eh. May enough ka bang pera para magbayad ng premium? Yun. At yung bang enough na premium na yon ay hindi masakit sa'yo, yung ready kang mawala. Kasi kailangan yun eh. Opo. Wag po tayo puro pakabig yung ugali natin. Di ba? Na parang, gusto mo ng benepisyo na yan, pero magkano dapat yung akin dyan? Di ba? Dapat may babalik sa akin. Ganun nga daw, sir, ang mindset ng karamihan. Kaya tignan nyo, mas maraming hindi successful, mas kukonti lang yung successful kasi hindi sila pakabig. Anyway, Yes. so yun lang po yung ating topic for today. See you next week, ma'am. Next week? Next week, Wednesday. Ay, nako, mukhang wala tayo Wala next po week. tayo next week. Mamimiss niyo po kami. Ayan. So, Walang magagalit next week. nagdi-discuss lang naman po tayo. Ayan. Para rin naman po sa benefits po ng ating mga members ito. So, kumbaga, kayo lang din naman po yung, syempre, gusto nating maprotektahan. Ayan po. So, meron po tayong konting announcement na every Wednesday po yung ating kwentuhan session. Pero next week, wala po tayo. By November na po, no, yung ating kwentuhan session and ating pre-membership orientation ay from Tuesday to Friday at 2 p.m. and Saturday morning at 10 a.m. po. So, in-encourage po namin kayo na umattend po ng mga ating mga free webinars and ang ating pre-membership orientation seminar po. Libre lang po yun. Ayan. So, Tsaka i-plug ko na rin, ma'am, no? Inactivate na rin po natin ang ating business loan. yes. Kaya sa mga kamay-ari, mga members ng ating kooperatiba na may mga negosyo, may mga existing businesses na malapit dito sa Kabanatuan, dito sa office natin, basta malapit dito sa poblasyon area, sa bayan, ay bisitahin nyo po kami at baka matulungan po namin kayo pagdating sa pandagdag po ninyo ng inyong puhunan sa inyong mga negosyo. So, ayun, yun lang naman, ma'am. Yes po. Sa akin. So, yun lang po at maraming salamat po sa inyong panunood lagi dito sa ating kwentuhan session. Lagi po nating tatandaan na ang kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan. God bless!
Nagpaplano ka na bang mag-ipon para sa kinabukasan ng mga anak mo, sa iyong pagtanda o sa pangarap mong negosyo? Pero naliliitan ka sa interest rates ng savings and deposit account mo tapos may withholding tax pa? Good news! Ang iPro Co-op ay may savings account na aabot ng 14% per annum at tax-free. Kaya mas mapapabilis ang pagtupad ng mga pangarap mo. Pagkakataon mo na ito! Register now for pre-membership orientation online.